Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay reaction na natin tong video ni Ben Barubal na may title na Nanay LB Barubalan Time by Ben Barubal. Kasi mga master, no, itong si Ben Barubal may mga pinunto siya dito na salungat sa paniniwala natin bilang mga kabatas at mga master, 'di ba? Na iba yung tinuturo sa atin, 'di ba, na nila Attorney Libayan, nila Attorney Claire, 'di ba? Syempre about sa batas saka sa good manners, 'di ba? 'Yun eh. Kaya ito, reaction na natin tong video ni Ben Barubal. Pero ito sa mga fans ni Ben Barubal, ako isa rin ako sa fans ni Sir Ben Barubal. Kaya medyo sa akin to, 'di ba? Medyo din sa akin to na pag debunk, no? Hindi to clickbait talagang debunk to sa mga pinagsasabi nito ni Sir Ben Barubal about dito sa issue na to na kung saan itong si Nanay LB napagsamantalahan or binugbog, sinaktan ng kanyang mga amo, no? At ito, issue hindi tao, no? Issue hindi tao, no? Sa mga makakapanood nito na mga fan ni Sir Ben Barubal, pag-uusapan natin dito ay issue, hindi po tao, ha? Linawin po natin yan, issue po, hindi tao. Okay po, at ito na mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, pakinggan na natin si Ben Barubal. Lagi kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na sagutin mo sa akin. Ito rin, ito rin sa mga puntong ganyan, no? Para lang sa kanuhan ng iba, di ba? Anong point ni Idol? Bakit kailangan niya pang tanongin yan dito kay chairman, di ba? Alam na naman natin kung ano yung nangyari. Kwento na naman din ni tawag nito ni Madam ni Nanay LB, di ba? Na kung ano yung mga nangyari. Pero bakit kailangan pang itanong to ni Rapi Tulfo, di ba? Mga bagay na alam mo na naman din kung ano yung isasagot. Di ba? Ganyan kasi si Idol Hindi ko rin maano kung bakit, di ba? Talagang iulit-ulitin niya para iba yung, di ba? Iba yung maging dating. Ganyan si Idol. Senator Rafi naman, kawawa naman si chairman, oh. Di ka ba naaawa dyan? Dapat nga siya kinakampihan mo, oh. Nagagalit nga sila kasi nga binabastos mo si chairman, oh. Yung mga demonyo isisisi na naman kay Tito Bongbong. Ulitin mo yung tanong. Ulitin ko, madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon, stupido. Uy! Yan, no? Mga ganyang bagay. Di ba? Unang-una, yung lugar na yan, 'di ba? Yung lugar na yan is proper forum, 'di ba? Proper forum na dapat disente ang mga lumalabas sa mga bibig ng mga mambabatas natin diyan. Kasi nga parang parang nakikinig diyan ng public na public place kasi 'di ba? Mapapanood yan ng kahit sinong tao. Lumalabas yan sa mga mainstream media. Meron din yan sa YouTube channel ng 'di ba? Ng Senate hearing. Kaya nga, sobrang pangit ng mga ganyang bagay. Di ba? Unang-una, sobrang pangit ng mga ganyang bagay. Bakit kailangan magsalita ng ganyan ni Sir Idol? Sir Idol. Nagagaya ako kay Jinggoy Kay Idol, di ba? Bakit ganyan? Di ba? Bakit ganyan lagi ang banat lagi ni Rapi Tulfo? Kundi Poncio Pilato, stupido, di ba? Madami kang palusot, sir. Mga ganung bagay, di ba? Na alam natin na wala namang kwentang salita pero ginagamit lagi ni Idol para, di ba, makakuha ng simpatya, lalo-lalo na sa mga tulponatis kasi mga tulponatis diyan nagayan din magsalita. Walang laman, basta makapagmura lang, makapagsalita lang ng masama sa isang tao, makapanlait lang di ba? Ganun na sila magsalita. Hindi na nilalagyan nila ng punto yung mga bawat sinasabi nila. Pero, di ba? Ang pangit talaga, sobrang pangit. Wag daw kayong ganyan magtanong, kawawa daw si chairman. Ang bait-bait ni chairman, hindi na kayo naawa dyan.
Pwede ba ayusin niyo yung mga tanong niyo? Nakakahiya tuloy kay chairman. Kasi ang lumalabas, mas kampihan niyo daw. Tama naman yung Ben Barubal di ba? Na dapat talaga yung mga tanong kay chairman, di ba? Is formal. Huwag yung parang di ba? Yung parang alam mo na kung ano yung dapat isagot. Bakit kailangan mo pang itanong? Yung mga ganong bagay. Di ba? Unang-una nga hindi naman korte yan Yan kasi yan, Ben di ba? Nangyayari dyan Ang nangyayari dyan sa Senate hearing for age of legislation ay hindi na for age of legislation. For investigation na. O anong punto nila? Di ba? Bakit kailangan nilang itanong yung mga ganyang bagay? Di ba? Hindi dapat nila tinatanong yung mga ganong bagay. Iisipin nila kung paano sila makakagawa ng batas, no? Kahit na parang napaka-imposible na gumawa sila ng batas diyan kasi halos lahat naman na meron na about diyan, no? Depende na lang kung may naisip itong si Idol. Alam naman natin 'yan, ang dami naiisip na batas 'yan pero hindi naman niya ginagawa, 'di ba? Dami niya ng 'di ba? Sobrang dami niya ng sinawsawan na issue na dinala niya sa Senate hearing, sa Senate para i-hearing na sinabi niya gagawa siya ng gantong batas, hanggang ngayon wala pa rin naman siya nagagawa. Di ba? Kaya, ito yung nakakapag dyan na bakit parang mas susuportahan pa natin yung mga ganyang klaseng hearing, di ba? Bakit pa natin susuportahan yung mga ganyang klaseng hearing na alam naman natin na wala namang mangyayari for grandstanding lang, di ba? Si chairman kaysa sa nabulag na nanay. Meron ba silang nanay? Tanungin nyo kasi ng maayos si chairman. Yung tipong binibaby, yung malumanay. Yung tipong ganito. Ganito lang yan tapusin mo natin si Hello chairman. Kumusta ka na? Pumunta daw sa'yo si nanay, yung biktima. Anong ginawa mo? Wala? Grabe, ang saya. Doon naman tayo, Ben, no? So, ganun bagay, no? Hindi naman kailangan i-baby. Wala namang sinabing ganun, di ba? Na i-baby, ang sinabi, di ba? Ang gusto ng karamihan, lalo na ako, is respeto. 'Di ba? Respeto natin lahat, 'di ba, ng tao na gusto na maiimbitahan diyan sa Senate hearing. Kahit sino naman kailangan respetuhin, 'di ba? Lalo-lalo na 'yan na chairman 'yan, 'di ba? Chairman ng isang barangay 'yan. At binoto din 'yan ng taong bayan, 'di ba? Sa kanilang lugar, binoto din 'yan itong si chairman. Kaya dapat irespeto yon ni Rapi Tulfo o kahit sino man no, na magtatanong dito kay chairman diyan sa Senate hearing for age of legislation, di ba? For age of legislation, di ba? Dapat igalang or irespeto. Hindi naman kailangan baby. Kailangan lang nilang respetuhin kasi kung hindi nila nirerespeto tong si chairman, parang binastos na rin nila yung nandun sa mga barangay, di ba? Yung mga tao dun sa barangay, damay-damay na yun, di ba? Kasi, ginaganyan yung chairman nila, di ba? Although alam natin, di ba, na may pagkakamali itong si chairman. Di ba? Nandun na tayo, may pagkakamali si chairman. O, ano ang dapat natin gawin? Di kasuhan. Pero, di ba, may kasi tinatawag na innocent until proven guilty. Inosente pa tong si chairman hanggang hindi siya nagigilty sa kasong isinampa sa kanya. May sampa na naman din na kaso Di ba? May sampa na naman din kaso di ba, hintayin na lang kung ano yung magiging resulta ng investigasyon. Pero, yun na nga, masasabi natin na innocent until proven guilty. Yun lang talaga ang maano natin. Siyempre, kami, dito sa batas natin, at yun na nga yung tinuturo sa amin ni Atty. Libayan, huwag kagad manghusga ng tao, di ba? In the first place naman talaga na hindi naman itong si chairman yung gumawa ng krimen, di ba? Hindi naman siya yung nanakit dito kay nanay Although dapat napigilan niya, 'di ba? Nandun na tayo, pagkakamali niya 'yon, hindi niya nagawa ng maayos yung trabaho niya base doon sa kwento ni Nanay LB, 'di ba? Kaya ang gagawin na lang natin, 'di ba? At dapat naman talagang gawin ng bawat isa sa atin is magbigay respeto, 'di ba? Respeto kahit kanino. Hindi naman kailangan i-baby yan na kailangan pagsalitaan pa ng malumanay, hindi naman 'yon. Ang respeto, pwede ka naman magtanong ng mabigat pero nandun yung respeto. Pero, di ba, nakikita mo naman. Di ba? Stupido, sabi ni Rapi Tulfo. Di ba? Hindi lang si Rapi Tulfo ang dito, sabihin na natin ng barubal dito kay chairman, di ba? Hindi lang si Rapi Tulfo
halos lahat sila dyan ng mga senador na nakaupo dyan, wala, di ba? Ang talagang target lang nila, idiin itong si chairman, kasi nga si chairman lang yung pumunta dyan, hindi pumunta itong mismong amo nito ni Nanay LB, di ba? Hindi nagpakita, syempre alam na nila ang mangyayari, pero yun na nga, di ba? Huwag natin isisi kay chairman lahat ng mga bagay-bagay. Unang-una nga, hindi naman siya yung nag-commit ng crime, di ba? Hindi naman siya yung gumawa ng crime dito kay Nanay LB, sorry. Kay Nanay LB, di ba? Kaya, yun lang, di ba? Ang ano natin is respeto. Huwag na tayong, sabihin na natin nga baro-balan, di ba? Na, alam naman natin pangit na, unang-una is formal forum yan, di ba? Dapat formal ang mga tao dyan. Walang nagsasalita ng kabastusan, di ba? Lalo na yung panlalait, di ba? Kaya dapat, pag-isipan natin yung mga bagay-bagay. Tama ba yung ginagawa ni Rapi Tulfo? 'Di ba? Ito nga 'di ba? Sabi nga ni Atty. Libayan matatapalan ba? Correct me if I'm wrong matatapalan ba ng isa pang pagkakamali ang isa pang pagkakamali, 'di ba? Alam na natin, 'di ba? Base sa kwento ni Nanay LB, nagkamali itong si chairman. 'Di ba? Nagkamali itong si chairman. Tama rin ba na babuyin siya diyan? 'Di ba? Pagsalitaan siya ng hindi magaganda. Di ba? Pag-isipan lang natin. Di ba? Tama pa ba yun? Na hindi na maganda. Isipin mo, tao yung humarap sa'yo. Chairman pa. Binoto ng barangay nila. Tapos, gagayan-gayan nilang ni Rapi Tulfo. Hindi lang si Rapi Tulfo. Mga iba ding senador. Di ba? Kaya dapat respeto. Huwag na tayong pumunta sa punto na kahit na nagkamali itong tao, dapat bastusin na rin natin siya. At wag na natin siyang bigyan ng respeto. Yun lang naman yun. Wag na tayong magbastusan. Di ba? Kailangan respeto. Hindi kailangan ng baby. Dapat daw ganyan, bini-baby. Hello, Chairman Baby! Hello, baby! Baby! Mas marunong pa kayo sa senador, ang gagaling nyong magsalita. Palibasa kasi, hindi kayo kamag-anak ng biktima. Babanatan nyo yung mga senador. Ito din, no? Ito din. Nagmamagaling pa sa mga senador. Ito nga lang din ang tanong dyan, anong alam ng mga senador? Di ba? Halos lahat naman ng mga viral issue, sinakyan na nito ni Rapi Tulfo. Hindi lang nga si Rapi Tulfo. Lahat na ng mga senador na nakikisawsaw sa mga ganyang bagay. Di ba? Anong nagawa nila? Kung magaling talaga sila, di ba? Kung magaling talaga sila, bakit nauulit pa rin yung mga ganyang bagay? Di ba? At anong mga batas ang naipasa nila? Di ba? Wala naman, di ba? Wala naman sila nagagawa eh. Ang ginagawa lang nila, nakikisawsaw sila, ang dami nilang alam sa mga pangyayari kahit wala silang alam. Tinan mo nga, nag-iimbestiga sila dyan sa Senate. Ibig sabihin, wala silang alam. Nagtatanong pa sila ng mga bagay na alam naman nila na napakadali lang naman sagutin. For age of legislation yan, Kung talagang magaling sila, bakit kailangan pa nilang itanong yung mga ganon? Di ba? Isip lang, di ba? Hindi naman sinasabing hindi sila marunong. Pero nga, sinasakyan na lang kasi nila yung mga issue. Hindi na sila gumagawa talaga ng totoong trabaho nila. Ang gagawin na lang nila, di ba? Ang ginagawa na lang nila, sasakay sila sa mga viral issue para ano? Para bumango ang pangalan. Kasi daw nakakatulong. Di ba? Saan banda? Saan banda nakatulong yung mga senador na ganyan na pinaggagawa? Wala naman. Di ba? Tsaka ito, kitang-kita na may pagsuporta sila dito kay chairman. Although nga may pagkakamali si chairman, nandun na tayo. Panagutin si chairman kung na talagang nagkasala siya. Pero hanggat hindi siya napapatunayan, hindi siya napapatunayan nga na siya ay nagkasala, inosente siya. Di ba? Ganun lang naman yun. Tapos, yun pa, kung hindi ka mag-anak, wag lagi nating idadaan sa damdamin. Kahit kanino mangyari yan, masakit talaga yan. Kahit hindi ko nga kamag-anak si Nanay LB. Isa ako sa humihingi ng hustisya.
Kailangan may mapanagot sa mga pangyayaring ganyan. Pero, kailangan pa ba natin silang babuyin para lang makamit natin yung hustisya, di ba? Hindi naman dapat umantong pa sa ganun. Kasi itong mga senador natin, no, nagkikreate sila ng mas malalang damage, di ba? Nagkikreate sila ng mas malalang damage. Isipin mo, itong si chairman, hindi naman siya nag-commit ng crime. Although na dapat napigilan niya yung crime, pero hindi pa rin siya ang nag-commit. Di ba? Pero kung paano siya barubalin dyan ng mga senador dyan sa Senado, ganun-ganun na lang. Wala nang karespeto. Di ba? Wala nang respetuhan. Nagkamali ka. Parang ganun eh. Nagkamali ka, kailangan kang babuyin. Tama pa ba yon, Ben? Di ba? Tignan natin yung mga punto-punto. Di ba? Kasi hindi maganda eh. Hindi maganda. Kahit na na sinasabi na kung ikaw pamilya niyan, kung sa akin, di ba? Kung sa akin nga. Siyempre, ako, natuto na akong tumingin ng mga bagay-bagay, lalo na pag about sa due process. Siyempre, gusto ko due process. No? Due process. Pero masakit talaga yan. No? Masakit talaga yan. Na dapat hindi na maulit. Di ba? Hindi na maulit. Tapos si chairman kakampihan nyo pa? Bulagin ko kaya nanay mo. Baka lahat ng tanong itanong mo tapos magmura ka pa. Di ba? Kitang-kita naman, di ba? Nakitang-kita naman na pabor ito si Ben Barubal dito sa mga senador. No? Ito mga Ben Barubal natics. Isa naman din ako sa fan ni Sir Ben Barubal. Pero ito, issue hindi tao, di ba? Issue ang pag-uusapan natin. Talagang naman, di ba? Huwag na nating, palalain pa yung apoy. Kasi nga, lalong nagliliyab eh. Di ba? Nagliliyab lalo eh. Na parang nasisisi na lahat dito kay chairman. Yung mga bagay-bagay na hindi naman siya yung nag-commit ng crime. Although nga may pagkakamali siya. Pero innocent until proven guilty. Yan lang naman yun. Hayaan nyo magtrabaho yung mga senador, mga kulokoy. Ang gagaling nyo magsalita porkit... Diyan tayo sablay, hindi nila trabaho mag-imbestiga. Diba? For age of legislation, pwede pa. Pero kung mag-iimbestiga sila na parang korte, hindi nila trabaho yan. Halatang halata naman na for grandstanding yung ginagawa nila eh. Diba? Mga kabatas, di ba? Kitang-kita naman natin na for grandstanding yung ginagawa nitong mga senador na to na kung saan lahat na lang ng viral issue sinasakyan nila. Number 1 na yan si Idol, Rapi Tulfo. Lahat ng pwedeng magpapabango sa kanilang mga pangalan sa sasakyan nila. Na sinasabi nila lagi na for age of legislation. Para daw makagawa sila ng epektibong batas pagdating sa gantong usapan. Kaso, sa dami nun, nasaan na yung batas? Diba? Nasaan na? Kasi kung talaga nagtatrabaho sila, sandamakmak na yung batas na naipasa nila. Sa dami ng viral issue na sinakyan nila, sana sandamakmak na yung batas na nagawa nila. Kaso wala eh. Olats. Diba? Paulit-ulit na lang na nangyayari. Wala na, hindi na natatapos. Hindi sila nagtatrabaho. Nagka-grandstanding lang sila. Hindi magulang nyo yung binaboy. Kung bugbugin ko kaya nanay mo tapos isabit ko sa sabitan ng baboy. Langya kayo, gusto nyo pa... Hindi maganda. Sabagay, barubalan niya Ben Barubal. Pero, usapin ito sa Senate hearing. Diba? O issue hindi tao Hindi maganda. Diba? Huwag nating laging, hindi, sa nanay mo kaya gawin, di ba? Huwag ganon. Dapat nga hindi nangyari ang kay Nanay LB. Walang may gusto, no? Walang may gusto. Maliban doon sa gumawa nito kay Nanay LB, walang may gusto ng ganyan. Kaya dapat walang, tawag nito, example na gagawin ko kaya sa nanay mo yan.
Hindi dapat ganun. Di ba? Maranasan para maintindihan nyo. Kaya dumadami yung abusado dahil sa inyo. Kakampihan yung akusado kaya dumadami yung abusado. Yun na nga eh. Ang problema, mukha ni chairman ang nandyan eh. Sir Ben eh. Diba? Dapat iba, iniba mo. Kasi unang-una nga, hindi naman si chairman ang nag-commit ng crime. Hindi naman siya yung nanakit dito kay Nanay LB, di ba? Although nga may pagkakamali siya. Innocent until proven guilty. Diba? Patunayan yan, patunayan dapat. Pero yun na nga, gusto talaga natin dito, di ba? Pare-parehas naman tayo. Ang gusto natin dito, justice. Pare-parehas tayo dyan, gusto natin justice. Kaso nga lang, wag natin na idiin dito kay chairman yung mga bagay-bagay na alam naman natin na hindi niya ginawa. Di ba? Masyadong ano yan eh. Kawawa naman si chairman. Nasaan na ang human rights? Di ba? Kahit nga kriminal eh, di ba? Kahit kriminal, may human right, may rights pa rin yan. Di ba? Bawal nating baboy-babuyin yan kasi nga tao pa rin yan. Ang tao pwede magbago. Ano lagi nating isipin? Hindi ko matanggap mas concerned pa kayo kay chairman. Hindi magkakaganyan si Nanay LB kung magaling si chairman. Ang ano dito, chairman, hindi mo Yun na nga eh. Yun na nga yung pagkakamali ni chairman. Nandun na tayo, Sir Ben. Anong dapat natin gawin, di ba? Kailangan pa ba na nga natin babuyin si chairman bago tayo gumawa ng aksyon para dito sa ganitong bagay? Kailangan muna natin siyang siraan, mura-murahin, di ba? Kailangan pa ba yun? Bago natin makamit yung hustisya, ganun ba yun? Di ba? Hindi maganda. yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo kung ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Proper forum. Ganyan ang usapan sa Senado. Dahil may mga senador tayong ganyan. Artista, reporter, mga walang alam sa batas. Sipin mo uupakan. Di ba? Na dapat yan ang mga pinipigilan natin, pinagsasabihan dapat natin, kasi tayo naman yung mga bumuboto dyan, tayo nagpapasahod dyan, mga empleyado natin yan, ayusin nila yung trabaho nila. Huwag silang mambastos dyan sa Senado. Diba? Huwag silang mambastos. Ba't kailangan nila mambastos? Yun na nga eh, kung gumagawa talaga sila ng trabaho nila, alam nila yung trabaho nila, hindi sila mag-aaganyan. Hindi nila kailangan mambarubal ng resource person para lang masabi na sila ay nagtatrabaho, di ba? Di ba, Sir Ben? Tignan mo lang yung pagkakamali dyan. Hindi nga natin kailangan ng isa pang pagkakamali para matama ang isa pang mali. Kasi nga, wala pa rin magagawa eh. Mali pa rin eh. Anong gagawin nila? Yan lang. Salita lang, mambabastos, manguupak, magmumura. Anong nagawa nila? Siniraan lang si chairman. Di ba? Siniraan lang. Hindi talaga nakamit ni nanay yung totoong hustisya. Di ba? Or gusto nila, barubalan mo na bago hustisya. Di dapat ganun. Kung wala nga sisita sa mga ganyang klaseng senador, wala, magpapatuloy yan. Hanggang sa kaapu-apuhan natin, magpapatuloy yung mga ganyang bagay. Na wala ng respetuhan, basta makapagsalita lang, alam naman natin yung pagkakamali ni chairman, base doon sa kwento ni Nanay LB. Diba? Alam na natin yun. Nandun na tayo, nangyari na eh. Masakit. Kaya nga gusto natin talaga dapat dito, hustisya. Gawin na nila yung nararapat. Huwag na sila mag-grandstanding. Huwag na sila magpabibo pa. Ano mapapala ng mga ganyang klaseng takutan? Wala. Babango lang pangalan nila. Ito, matapang na senador to. Nagawa niya na trabaho niya dahil matapang siya.
Di ba hindi naman? Paano niya mariresolve yung problema? Eh dinadaan niya sa takot. Magkaso sila. Ganun yun lang yun, di ba? Kaya gumawa sila ng batas. Kung ano yung nasa isip nila, gawin nila. Ipasa nila kung kaya nila ipapasa, di ba? Ganun lang yun. Uy, Senator Robin, wag mong upakan, wag mong sapakin. Lambingin mo daw, bigyan mo ng ice cream para umamin. Ayo, Respeto. Yun lang. Respeto. masyado niyong inaapi si Chairman para kayong mga buwang. Ilang taon niyang inaapi si Nanay LV, pinipilit niyo si Chairman, wala nga daw siyang alam. Siya nga yung tatay ng barangay, kaya wala siyang kasalanan. Di niyo ba maintindihan? Tapos ang masakit, Wala naman talaga siyang nakomit na crime. Although may pagkakamali siya doon, hindi niya ni-report. Hindi niya nilagbook. Hindi niya ginawa ng aksyon. Pero hindi siya yung nag-commit ng crime. Yan ang ano natin sa mga tao. Kasi marami nakikinig dito kay Ben Barubal. Ano kasi, parang na ano na to si chairman eh. Diba? Usapan dito, issue hindi tao ha. Yung issue dito eh, tama ba yung mga ganyang klaseng forum na nangyayari dito sa Senado? Diba? Barubalan eh. Laitan, takutan, diba? pa doon, iko-contempt nyo pa. Iko-content ko na nga, iko-contempt nyo pa. Alam nyo naman maraming kumakampi sa kanya. Yung mga kumakampi na yan, pag nakita ko nanay niyan, paplantyahin ko yung tenga. Tapos si Nanay LV, pagbibintangan Diba? nyo pa ng tef, pag nakita ko nanay nyo, iuumpog ko sa rep. Babanatan nyo yung mga senador, kakampihan nyo si chairman, mga wala kayong puso. Ang tanong, may nanay ba kayo? Ako, no, hindi ko naman kinakampihan si chairman. Ang gusto lang natin, isa lang sa gusto ko din, no, na magkaroon ng proper forum. Yung talagang usapan na matino, hindi yung takutan. At saka gawin ng senador kung ano talaga yung trabaho nila. Huwag silang mag-grandstanding, huwag nilang gawin, o huwag nilang gamitin itong issue na nangyari dito kay Nanay LB. Dahil mas kawawa na nga si Nanay LB, lalo pa nilang kinakawawa. Diba? Ito yung hindi nakitikita ng iba eh, na iniisip nila, ay hindi, tinutulungan si Nanay LB. Hindi. Si Nanay LB ang nagpapabango sa pangalan nila. Sasawsawan lang nila ito yung mga gantong issue para kunwari, matapang ako. Diba? Pero wala naman talaga sila nagagawa sa trabaho nila. Di wala pa nga napapasang batas yung mga yan eh. Maliban dyan kay Tolentino, kay Jinggoy. Pero itong dalawang to, di ba? Puro sabi lang, gagawa ko gantong batas. Oh, charter change ni Binoy, wala pa rin. Isang taon na. Alam ko mahirap. Di ba? Pero walang ano eh, walang usad eh. Pinag-usapan nila. Di ba? Eh, provided for bylaw na pala yung gagawin nila. Di ba? Nasa batas na. Wala din. O let's lang din. Di ba? Kaya nga dapat pag-isipan yung mga boboto, no? Hindi nag-uupulan tayo ng kung sino-sino. O let's eh. Gawin ko kayang katulong tapos sakaling ko. Hindi ko pasasahurin tapos bubugbugin ko. Baka umikot yung puwet mo sa galit tapos sumugod ka sa Senado. Binastos Yan na nga eh. Hindi mo naman kailangan mag-example ng gano'n para malaman mo kung tama ba yun o mali. Mali na yun. Diba? nyo na si Nanay LV, hindi nyo pa nirespeto. Ano sasabihin nyo? Hindi naman sa ganun, Ben. Love na love nga namin si Nanay LV eh. Ang plastic nyo. Gano'n ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Sunod. May plano pa po. Ha? Ano? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit? Talo ko na. Pwede natin matalo siya. Kailangan pa bang sabihin ng mga senador yun? Eh, kayo na ngayon nagpasiklab lalo ng apoy eh. Diba? Lahat naman tao pwede magbago. Kahit nga yan si Rapi Tulfo, umaasa pa ako dyan. Yung magbabago yan. Lahat naman tao pwede magbago. Diba? Ako marami naman din akong pagkakamali.
Diba? Alam naman din natin, lahat tayo may pagkakamali sa buhay. Pwede naman natin baguhin, di ba? Baguhin natin yung natin, yung pagkatao natin. Pwede naman yun eh. Kaya nga, napaka pangit lang na makarinig ka ng mga ganyang klaseng forum. Yung mga salita, dyan galing pa sa mga senador natin na akala mo naman, hindi rin sila binoto ng taong bayan. Di ba? Kaya naman sila dyan sa pwesto nila dahil binoto din sila ng taong bayan. Di ba? Kung makapagsalita sila sa isang tao, ay hindi ka naman nanalo dahil sa ginawa mo. Yes, baka isa yun sa ikabagsak niya. Pero, pwede naman magbago nga lahat ng tao. Huwag tayo kagad manghusga, di ba? Pangit eh. Hindi na maganda yung napag-uusapan niya sa Senate hearing. Takutan na nga lang, angasan, yabangan. Di ba? Talo agad. Mananalo yan. Ang dami kumakampi dyan eh. Eto nga, ang daming biniktimang kabataan, nanalo eh. Kawawa naman daw si chairman, masyado niyong binubuli. Anong tawag niyo sa ilang taong pagtitiis ni Nanay LV? Hindi na bully? Pag ganyan kayo, maraming magiging katulad ni Doon na tayo eh. Diba? Doon naman talaga tayo. Itong si Nanay LV na bully ng todo, physical pa na bully. Diba? Sinaktan. Kaso nga lang, Ben, hindi si chairman ang gumawa nun. Hindi si chairman. Kung titingin ka sa mga pangyayari, hindi naman si chairman nga ang gumawa nun. Although nga may mali siya, pero hindi siya ang nag-commit ng crime. Di ba? Bakit kailangan isisi lahat sa kanya? Habulin nila yung gumawa. Ganoon lang yun. Total nga, may kaso na yan. Bakit kailangan pa ng ganyan? Ito kasi mga senador natin ang hilig magpaliyab lalo ng apoy eh. Yung apoy na dapat kaya naman patayin ng fire extinguisher, gagawa sila ng apoy na hindi namamatay, di ba? Ay, hindi naman mamamatay, pero kailangan pa ng bumbero para mapatay yung apoy. Kasi ganun sila mag-create ng bagay-bagay no, na ikahihiya or ikakasira ng isang tao, lalo na pag resource person na napunta dyan sa Senate hearing, talagang binabarubal na ng todo. Ang tanong lang dyan, maganda ba yan? Di ba? Nasaan na ang justice system natin? Wala na. Nawala na. No, ito pa, Sir Ben. Di ba? Parehas tayo na sinusuportang presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nawala ako doon. Si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Parehas tayo yan. Sangga tayo dyan. Pero ano ba ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Good governance, diba? Good governance. Ang tanong, paano tayo magiging good governance kung yung mga senador natin, walang habas na pambabarubal dyan sa Senado? Wala na silang respeto. Kahit sino na lang. Basta na nagkaroon ka ng issue, kahit hindi pa napapatunayan na ikaw ay nagkasala, putik yan, guilty ka na. Sa mga pinagsasabi pa lang nila, di ba? Sirang-sira ka na. Di ba? Paano tayo makakreate ng good governance niyan pag ganyan? Paano natin tutulungan itong si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng good governance? Sa kanyang bakuran, may mga ganyang klaseng tao na walang habas kung mambarubal. Walang mangyayari. Diba? Anong papupuntahan natin? Di wala. Isip lang. Ganun lang yung Sir Ben. Nanay LV. Kaya pag nakita ko talaga nanay mo, babatuin ko ng tinapay. Kasama yung bakery. Tignan natin pag sa'yo nangyari yan. Baka kahit na contempt na, binubugbog mo pa rin sa kulungan. Huwag na nating ipanalangin na mangyari pa sa iba. Diba? Huwag na natin ipanalangin ng gano'n na dapat mangyari yan sa inyo kasi kayo, hindi kayo naaawa kay Nanay LB. Hindi yung gano'n, di ba? Ako, isa ako sa naaawa kay Nanay LB. Kaya nga gusto ko ng hustisya. Kailangan may mapanagot sa pangyayaring ito. Diba?
Kagaya doon kay Jimboy Bartasar. Di ba? Justice din. Gusto ko doon. Justice. Pero nga, hindi natin kailangan manira ng iba para makakuha ng justice. Hindi natin kailangan manira ng buhay ng iba para lang makakuha tayo ng justice. Di ba? Hindi naman natin kailangan yun eh. Kampi kayo ng kampi, yan tuloy tatakbo uli ng chairman. Yung level ng kapal ng mukha niyan, ganyan. Kaya pag nanalo yan, kayo ang may kasalanan. Yung pambabas kasi sa mga senador nilalagay sa lugar. Isang putok pa ng taal, yung nanay mo isasabay ko sa lahar. Di ba? Pambabas pa sa mga senador. Yung mga ganyang klase ng senador, wala naman silang ginagawa talaga eh. Kagaran standing lang. Hindi naman sila gumagawa ng totoong trabaho nila. Yan nga, para mag-grandstanding lang, sasakyan lahat ng mga viral issue. Di ba? Wala naman tayong ibang nakita itong, lalo na itong si Rapi Tulfo na sobrang ingay niya na hindi viral issue, di ba? O kaya, mga bagay na dapat wala namang problema, pero gagawa niya ng problema. Di ba? Lahat niya sasabihin niya, may ano dito, may korupsyon, may nangyayaring hindi maganda dyan. Kaso wala naman siyang ginagawa. Di ba? Ang hiling niya mandoro, pero sa sariling bakuran niya, hindi niya malinis. Di ba? Nakakapagtataka lang, no? Talagang, kaya nga ano eh, hindi kami magtagpo dito ni Ben Barubal, di ba? Iba yung pananaw ni Ben. Siyempre, iba yung pananaw bilang kabatas. Siyempre, tinuturuan tayo ni Atty. Libayan ng batas at saka good manners. Mga ganyang bagay. Di ba? Okay lang mambarubal dito sa social media, pero dyan sa Senado, hindi naman okay lang, no? Okay lang naman mambarubal, wag lang lalabag ka sa batas, di ba? Wag lalabag sa batas. Pero dyan sa Senado, tingin ko, dapat walang barubalan dyan. Di ba? Wala dapat. Wala na kayong nakitang tama, lahat mali. Magtrabaho, mali. Hindi magtrabaho, mali. Baka nasa inyo na yung mali. Magtrabaho, mali. Di magtrabaho, mali. Sa mga kumakontra na yung may mali, parang ganon. Ang tanong nga kasi, nagtatrabaho ba talaga sila? Di ba? Nagtatrabaho ba talaga sila? Kasi ang dami ng sinasabi itong mga senador na magkagawa daw sila ng gantong batas. Hanggang ngayon naman, wala pa rin naman. Kaya kinokontra. Kasi hindi naman talaga sila nagtatrabaho. Nag-grandstanding lang. Puro pabango pangalan. Keso matapang ako. Kaya ko mangupak. Kaya ko magmura sa Senado. Na dapat hindi nila ginagawa. Kasi nga, dapat maging good influence sila dyan. Na para tularan ng mga mamayan. Kaso ang nangyayari sila pa yung promotor ng kalokohan. Di ba? Kailangan talagang kontrahin yung mga ganyan, no? Kasi hindi naman sila nagtatrabaho. Kung mali yung mga senador, di tumakbo kayo. Tignan natin kung manalo kayo. Dadaan muna kayo sa channel ko. Bakit? Yan. Di ba? Not good. Tawag mo kay Jerry, sir. Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry, dahil yung po ang... Matagal mo nakilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Ikaw naman, Senator Jinggoy, anong masama kung sir ang tawag niya dyan? Sir, boss, kamahalan, Your Majesty, pati ba naman yan ginagawa niyong issue yan? Yung mga amo niyan, wala nang tanong-tanong, huliin nyo na. Tapos kasuhan nyo, reklusyon perpetua. Hindi yung patay sindi, patay.
Alam ko, narinig mo lang to, no? Narinig mo lang yan, no? Kung hindi kaya Rapi Tulfo, di ba? Siguro sa mga Tulfonatics. Pero, di ba? Alam ko kung kanino mo talaga narinig yan. Hindi pala. Alam ko kung kanino galing yan mga ganyan salita, no? Kaya Rapi Tulfo. Di ba? Di ba? Sir Ben naman eh. Di ba? Kakasuhan. Kasuhan daw ng reclusion perpetua. Di ba? Yung gagawing batas ni Rapi Tulfo. Yung pinagmamalaki niyang reclusion perpetua. Unang-una, hindi kaso ang reclusion perpetua. Penalty yan. Kaya paano kakasuhan o paano gagawa itong si Rapi Tulfo ng reclusion perpetuang batas para ikaso sa mga ganyang bagay? Penalty yan. Sir Ben, kaya hindi tayo magtatagpo dito, no? Hindi talaga tayo magtatagpo sa ganitong bagay. Ito ulitin ko issue hindi tao. Reclusion perpetua. Kasuhan. Kasalanan ni Rapi Tulfo yan eh. Hindi mo kasalanan yan, Sir Ben, no? Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ni Rapi Tulfo yan. Yung reclusion perpetua na yung kasalanan ni Rapi Tulfo. Gagawa daw siya ng batas, magpapasa daw siya ng batas ng reclusion perpetua. Na hindi niya alam na penalty pala ang reclusion perpetua. Putik talaga. Ay, nako, Rapi Tulfo, grabe ka. Dahil mong naano sa kalukuhan mo. Hindi ng mic, yung Meralco, tuwan-tuwa. Para maranasan nila sa loob kung paano makipag-party. Saka hindi sila may inip doon, may wifi globe sa PLDT. Pag gusto nila ng pamorma sa party. Kasuhan. Para mapanagot sa kanilang mga kasalanan. Diba? Gusto natin dito justice. Kahit sino gusto nito justice. Diba? Kahit nga si chairman, gusto rin justice. Diba? Kailangan talaga justice. Huwag nang gawan pa ng issue para lalong uminit yung apoy. Diba? Para bumango naman yung pangalan nila. Kasi nga, hindi naman sila gumagawa ng trabaho nila. Meron sa Lazada saka sa Shopee. Pag nagutom sila, pwede silang umorder sa McDo o kaya sa Jollibee. Kaya wag nyo nang patagalin, yung mga amo niyan, huliin nyo na yan. Pag hindi nyo inuli yan, baka kayo pabulagin yan. Tapos sasabihin nila, mali daw yung mga senador. Inggit lang mga yan. Kasi nga, tumanda na sila ng ganyan, ganyan lang sila ng ganyan. Ay, nako. Mali naman talaga yung ginagawa ng mga senador. Diba? Yun lang naman yun. Bigyan nila ng respeto tong si Chairman. Kasi tao pa rin yan. Unang-una nga, Chairman, bigyan nila ng respeto. Huwag nilang babuyin. Yun lang naman yun. Hindi naman kailangan ni Baby. Respeto. Diba? Alam na alam ko na yan, huy! Basang-basa ko na yan, huy! Kakampihan yung mga akusado para dumami yung abusado tapos isisisi sa Pangulo. Pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Wala po. Dahil Wala. po nga, madali lang po sila na Hindi, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbook yun eh. Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. Diba? Wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong apel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot. Kaya nga, kasuhan. Kasuhan sa mga kanyang pagkakamali para mapanagot siya sa mga ginawa niya. Pero hindi na dapat laitin pa, di ba? Nauupakan pa, mumurahin pa. Makakuha naman tayo ng hustisya na hindi dadaan sa ganyan. Yun lang yun, di ba? Pagkakamali siya, kasuhan. Senator Tolentino naman eh.
Ba't ka malulungkot? Si chairman nga, hindi nalulungkot eh. Kita mong tatakbo nga uli ng chairman, nang iistorbo ko eh. Sa mga tabas ng dila nyo, para nang bibintang kayo eh. Alam nyo namang ayaw na ayaw nga nila yan eh. Mas gusto nga nilang proteksyonan si chairman eh. Kasi nga mas concerned sila sa karapatan ni chairman eh. Padadamihin nga nila yung mga... Tama naman. Kailangan nilang suportahan yung chairman nila. Siguro naiintindihan nila yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga yung si chairman yung nag-commit ng crime. Diba? abusado. Gagawin nilang baby, tapos ibabash kayo. Kaya si chairman, wag niyong uupakan. Kasi nga yung mga mata mainit sa inyo. Walang nakita kundi kayo. Kumikita daw yung Meralco. Kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Ito. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor. Hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? O, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Narinig O ito, Sir Ben, anong magagawa nila dyan? Katrabaho ka mo, di ba? Saan ang trabaho dyan? Nagkwento lang naman tong si Tolentino sa pangyayari. Anong batas ang may papasa niya? Bawal magsabit ng tao sa... ng baboy. Sabitan ng baboy. Diba? Talagang halatang grandstanding eh. Imbes na pagpahingay na nila tong sinanay, hindi. Punta kayo ng Senado, mambarubal tayo doon. Diba? Haharap kayo para mag-grandstanding kami. Wala naman silang nagawang batas. Wala naman silang nagawang trabaho. Nag-imbestiga lang sila. Solve na. Di ba? Ano na natin na mali yun? Hindi maganda yung nangyari kay Nanay LB. Pero kailangan pa bang ikwento ulit? Di ba? For age of legislation. Hindi sila nagtatrabaho. Nag-iimbestiga sila for grandstanding. Kunwari, tanong, ganito yung nangyari sa'yo, nanay, di ba? Sinabit ka sa ganito. May nagawa ba si Tolentino? Wala. Abogado pa yan, ha? Kaya lakas makahawa ni Rapi Tulfo, eh. Kaya dapat mas kontrahin natin yung mga ganyan. Huwag nating suportahan yung mga ginagawa nila na mali. Kasi nga, yung mali, gagawa ka pa ng isa pang mali, walang magiging resulta. Mali lang din. Di ba? yun. Kung sa nanay nyo kaya gawin yun. Ano kaya masasabi nyo kay chairman? Hello, chairman. Pumunta pala yung nanay niya dyan. Wala kang ginawa? Abay, okay yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin iko-contempt. Karapatan mo yan. Kasuhan nga. Ulit-ulit tayo, pero dapat kasuhan na lang. Hindi pa yung siraan nitong si chairman. Diba? Mga bagay na gano'n na sasabihan na upahan kita dyan, minumura. Diba? Lait-laitin. Hindi na nga natin kailangan umantong pa sa ganong bagay para lang makakuha ng hustisya. Ano ba talagang purpose nila? Yan kasi yung tanong dyan, Sir Ben. Anong purpose ng mga senador? Bakit sila naggaganyan dyan sa Senado? Sasabihin nila for age of legislation. Sa dami na. Sa sobrang dami na nilang sinakyan na viral issue. Ni isa, wala silang naipasang batas para doon.
Kasi may mga batas na yun eh. Implementing na lang ang kulang. Force implementing. Na para yung mga tao sumunod. Hindi, yung parang nagiging korte na sila dyan, tanong dito, tanong doon. Masahol pa nga eh. Hindi pala korte, no? Masahol pa parang sa ano? Sa flip top. Diba? Parang ganon. Na kung magsalita eh talagang below the belt. Diba? Eh unang-una eh Senado yan. Diba? Tinatalo pa nila yung korte. Para silang korte na may halong flip top. Diba? Ganun yung ginagawa nila. Wala silang magagawa dyan eh. Ang bagsak pa rin nito, korte pa rin. O, saan yung trabaho? Walang trabaho. Walang standing. Bango pangalan. Takot dito, tatakutin. Sasabihin ng di maganda yung research person. Solve na. May trabaho na. Tapos tatakbo ka pa sa lagay na yan? Gusto mo ng jingle? Libre lang? Nanay, nanay, don't you cry. Ako si chairman, tatay ng barangay. Dun sa atin, ligtas ang iyong buhay. Magsumbong ka lang dito sa barangay. Basta boto mo ko, Nanay LV. Pagtatanggol kita kay Sir Rafi. Nanay, nanay, to you I sing. Na dependable ako sa atin. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo. Opo. Biruin nyo, tadtad ng peklat sa paa. Tadtad ng peklat sa kamay, tapos binulag pa yung mata. Ang masakit pa dyan, tinawag pang taong grasa. Sa halip na umaten sa Senado yung mga amo, Yun yung pagkaka-describe niya eh. Although mali yun, pero yun lang yung pagkaka-describe niya. bigay lang ng promissory note, nagdahilan pa. Pag mahirap ka, api ka. Pag may pera ka, may boses ka. Higit sa lahat, may ubas ka. Yan na naman tayo sa ganyang bagay, no? Mayaman versus mahirap. Alam lang nila yung batas. Ganoon lang yun. Pag may alam ka kasi sa batas, alam mo yung karapatan mo. Diba? Hindi ka basta-basta mapapasunod ng kahit sino. Ganoon lang yun. Kahit ka naman mahirap ka eh. Diba? Kahit ako, mahirap lang naman ako eh. Diba? Basta alam mo yung batas. Hindi ka basta-basta madidiktahan. Ganoon lang yun. Kaya nga dapat mag-aral eh. Mag-aral tayo ng batas. Kaya isa ako sa, di ba, nagpo-promote na panoorin itong sila Atty. Libayan, sila Atty. Claire, Fiscal EJ, para matuto tayo ng batas. Alam natin yung karapatan natin. Hindi tayo basta-basta magagancho. Kasi laging pag laging nasasabi yung mahirap versus mayaman eh. Yung mga may kaya kasi, no? Yung may mga mayayaman, no? Direkta na natin, mayayaman, may kaya, alam nila yung karapatan nila. Kaya sila nagkakaroon ng mga ganong klase ng, 'di ba, ng senaryo. Although innocent pa naman sila until proven guilty. 'Di ba? Kaya dapat nga kasuhan na lang eh. Yun na lang para matapos na 'to, para makamit na ni nanay yung totoong hustisya. Kasi sa ganyang bagay, hindi natin makakamit ang totoong hustisya. Hanggang nakakalaya pa yung mga ganyan. Di ba? Yung mga nagkasala, hanggat nakakalaya, hindi tayo makakaroon ng totoong hustisya dyan. Hustisya ba na mambarubal tayo dyan sa Senado? Hustisya ba na light-laitin natin yung mga resource person? Hindi yun hustisya. Di ba? Nanira lang tayo. Wala naman tayo nakuhang hustisya. Di ba? Kaya nga dapat nag-aaral ng batas. Sino ba kasi si chairman dyan? Ikaw? Ben, hindi yan. Ay, hindi ba yan? Sige, tama na. Akala ko si chairman ka eh. Parang sinapak lang eh.
Tama na. Pangit mo umiyak. Yun mga master, issue to hindi tao ano lang di ba? Iba yung pananaw ni Sir Ben. Iba din yung pananaw ko. Lalo-lalo naman tayo mga kabatas tinuturuan tayo ni Atty. Libayan para sa, di ba? Sa mga good morals about sa batas. Yung tanong nga tama pa ba yung ginagawa ng mga senador? Although nga may pagkakamali si chairman sa ganung bagay. Pero nga, dapat nga, kasuhan na lang para matapos na. Para makakuha na tayo ng hustisya. Para makulong na rin yung mga tunay na nagkasala. Hindi yung kailangan pa nating paliyabin lalo yung apoy. No? Na para sumiklab lalo. Putik yan, wala naman tayong makukuha ng hustisya dyan. Diba? At ito kay Sir Ben. Basta ito, issue hindi tao. Pag nag-uusapan natin dito, issue. Narinig ko lang ito, napakinggan ko yung video itong pinapanood natin, itong nireactionan natin. Talagang, hindi talaga maganda yung mga narinig ko about dito. Lalo na yung sa pangbabarubal ng mga senador dito kay chairman. Hindi naman tama, di ba? Kailangan natin magrespetuhan. Kahit sabihin natin may magkakamali ang isang tao, kailangan na natin babuyin pa dyan, sa Senado pa mismo, di ba? Itong si Rapi Tulfo, sandamakmak na yung pagkakamali, pero parang walang nangyayari, di ba? Kahit ilang beses na naming sinisita, binabati ko si mga ginagawa niyang kamalian, parang wala. Pero hindi kami titigil. Di ba? Ilang naman, di ba? Ang usapan lang naman dito, issue Ang issue dito, mas lalong, ang issue dito yung, tungkol kay chairman, sa mga senador, na halatang-halata naman nag-grandstanding, hindi naman talaga nagtatrabaho. At dito naman kay chairman, mas lalo lang nadiin itong si chairman sa kasalanan, di ba, na parang siya na yung gumawa ng krimen na ginawa ng mga amo nito ni Nanay LB, di ba? Parang siya na napunta na sa kanya, hindi di ba? Kasi nga, hindi pumunta itong mga amo kasi may karapatan naman talaga sila. Yun lang, Yun pala, shoutout sa iyo, Sir Ben. Reaction video to. Issue hindi tao. Kaya, yun yung mga naging reaction ko sa mga sinabi mo. Lalo-lalo na yun dun sa reclusion perpetua, talagang alam ko naman, wala ka namang mali doon. Narinig mo lang yan kay Rapi Tulfo or narinig mo lang yan sa mga Tulfonatics. Hindi kita pwedeng sisihin dyan. Kasalanan ni Rapi Tulfo yan. Kasi si Rapi Tulfo ang hilig magsalita May natutunan lang na isang salita, uulit-ulitin niya na. Ngayon niya, hindi niya na binabanggit yung reclusion perpetua niya. Siguro alam niya na yung ibig sabihin ng reclusion perpetua, yun, tinigilan niya na. Kasi nagmumukha siyang So, mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Halos mag-iisang oras na tayo. At maraming salamat sa mga nakinig at nanood ng ating mga video, At ito, sa mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa aking video, At ito, hanggang dito na lang naman yung video natin. At sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng maimbing. Dalang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Shoutout kay Ben Barubal. Shoutout po kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire, kay Fiscal EJ, at sa mga kabatas. Shoutout po sa inyo lahat, Kay Freddy Valera, shoutout po sa inyo, Nandito na lang po, babush.